kayo po ay magpahayag sa amin ng tuwiran. Lahat ng ito ay aming hinihingi sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po. Isang palakpak na papuri para sa Panginoon. Makakaupo na po tayo. Alam ko po na napaka-init at baka ang iba sa atin ay binabanas at talagang binabanas. Pwedeng agwat-agwat po tayo ng bahagya para yung body temperature ng katabi natin ay hindi tayo naiinitan o nababanasan. Pwede rin po. Huwag ho kayong mag-alala. Yun ay para hindi ho tayo banasin. Okay. Ang ating pong topic ngayon sa inyong pong theme, ang nakalagay po ay next level. Move forward. Okay? Ako na po naglagay nung nasa ilalim. May bago pang gagawin si Lord. So, anong ibig sabihin po nito? Yung next level, parang merong proseso o baitang. Merong first level. Sino rito ang nagpupunta sa mga mall? Sa SM. Halimbawa sa SM. Ha? Taas ang kamay. Okay. Pag tayo pupunta sa SM, lalo na po, kami may dalang sasakyan kasi, tinatandaan ko kasi kung anong level ng mall kami nagpa-park. Okay? Ang unang pinupuntahan namin ay yung first level. Pagka puno na ang parking sa first level, natural, pupunta ka sa susunod na level, sa second level. At minsan, sa dami ng mga nagpa-park, pag marami nagpa-park, umaabot po ako hanggang doon sa pinaka-pang-apat. Ano? So, yun yung gusto kong bigyan ng, nawala. Bigyan ng diin doon sa level. So, pagka ikaw ay first level, sa susunod, second level. Parang nag-aaral. Dati grade 1, naging grade 2, o high school first year, tapos second year. So, pataas ng pataas ang level natin. So, pag sinasabi nating next level, ibig sabihin to, sumusulong, moving forward. Pasulong, hindi paatras. So, yun po yung sinasabi sa Philippians 3:13 hanggang 14. Kunin ko po ito sa una po ay sa Easy to Read Version Bible. Yung madaling maunawaan. Hindi lang madaling basahin, kundi madaling maunawaan. So ganito nakalagay po rito. Handa na po kayo makinig? Okay, sabihin mo sa katabi mo, makinig na tayo, salita ng Diyos na ang pinag-uusapan ngayon. Kasi ang sabi ng Bible, faith comes by hearing the Word of God. So para ma-develop ang ating faith, kailangan po makinig tayo sa salita ng Panginoon. So basahin ko po. Ganito po sabi, brothers and sisters, I know that I still have a long way to go. But there is one thing I do. I forget what is in the past and try as hard as I can to reach the goal before me. I keep running hard toward the finish line to get the prize that is mine because God has called me through Christ Jesus to life up there in heaven. So, isalin naman natin sa Tagalog. Meron naman pong translation tayo sa Tagalog. Ganito naman po sa ASND. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Perfection ang ibig sabihin nito, pagiging perfect. Ngunit, ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. So para sinasabi ni Paul, nandito ako sa level na to, parang kailangan ko nang mag-upgrade. Next level naman ako. So ito yung sinasabi ni Paul na siya ay nag-move forward. O pwede natin sabihin, moving upward. Okay. So sabi niya, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kung hindi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. So si Pablo ang nagsabi rin na siya sa kanyang paglilingkod kay Kristo, siya ay may tukoy na o tudlaing pinupuntahan. Sabi niya, hindi siya sumusuntok sa hangin, kumbaga katulad ng isang buksingero. So ang dahilan ay sapagkat meron siyang gustong marating. At ito ay yung gantimpala na inihanda ng Diyos sa kanya at pagdating ng araw ay makapamuhay doon sa langit sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaya ito pong pagtatapos ng taon ng 2025, siguro
ay nasa isipan ng ating pong mga tagapanguna at mga kapatid sa lugar nito, ay magtatapos na ang taon. Alam naman natin, meron po ba rito mga may negosyo? Meron ba, may mga negosyante po ba rito? Alam niyo, pagka nagtatapos po ang taon, ay nagkakaroon ng tinatawag na pagsusuri at pagtatasa doon sa kanilang negosyo, kung kumita ba o hindi, magkano ang kinita. So nagkakaroon, ano ba tawag doon? Inventory. So nagkakaroon ng inventory. So siguro, ito pong mga kapatid natin dito, ay binigay itong paksa to para kung may inventaryo sa negosyo, meron ding inventory sa pananampalataya. Alam ba ninyo yun? So kaya magkaroon din po tayo ng inventory. So habang papalapit ang pagtatapos ng taong ito, ng 2025, natural lang na ang inventory na ating gagawin ay simula sa kasalukuyan paatras. Okay po ba? Simula kasalukuyan paatras. Ano ang nangyari sa atin simula nang tanggapin natin, kilalanin si Kristo? Gaya nung narinig natin sa video ng mga patotoo, ano ang nangyari at ano ang mga sumunod na naganap hanggang kasalukuyan. So dito, ayon kay Pablo, ang sabi niya, ang lihim o sikreto ng isang buhay Kristiyano na matagumpay ay ang patuloy na pagtingin sa mga pagsunod sa direksyon na inilagay ng Diyos sa ating harapan. Hindi lang basta tayo ay sisimba at nanampalataya at tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Meron pong inilalagay sa harapan natin ang ating Panginoon na ito ang dapat nating lakaran. Kaya sabi ng Bible, huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, lakaran mo ng matuwid yung inilagay ng Diyos sa iyo hanggang matapos mo ang finish line. So, ganito po ang ating pananampalataya. Kaya, patuloy tayong mananatili. Sa nakaraan, mahirapan tayo na makita ang bagong ginagawa ng Diyos kung hindi po tayo nagkakaroon ng pagsusuri. Kapag tayo ay nanatili sa kasalukuyan, kapag tayo ay nanatili sa nakaraan, hindi po tayo magkakaroon ng pagsulong. Kaya ngayon, pakinggan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos kung paano tayong uusad ng pasulong, hindi pa atras. Kung narinig nyo, sinabi ko po, magsabi ng amen. Isa-isahin po natin, paki-post po ulit. Ayan salita ng Diyos. Ano? Nakalagay po sa Philippians 3:13 hanggang 14. Ito po yung unang mga dapat natin gawin. Magbibigay ako sa inyo ng ilang mga biblical principles kung paano ang ating pag-usad ay pasulong, hindi pa atras. Una, tatandaan natin, sino po rito ang mga kinilala na si Jesus, tinanggap si Jesus, at naghahari na si Jesus sa kanyang puso dahil tinanggap niya si Jesus na kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas? Pakitaas ang kamay. Okay. So, diyan po nagsimula ang ating pagsunod kay Kristo. Noong ating isuko ang ating buhay at kinilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Pagkatapos noon, ano sumunod? Siguro sasabihin niyo sa akin, ay di sumimba, magbasa ng Biblia, humayo, manalangin, at kung ano-ano pa. Hindi po ganun lang ang pagsunod. Yun po ay mga Christian, yun po ay mga spiritual discipline na ginagawa. Pero meron po tayong dapat tatandaan kung paano masasabi natin na tayo ay tunay ngang lumalago. So ang unang pinakita rito ng salita ng Diyos sa ating binasa ay ipinakikita na hindi pa tapos ang Lord sa atin. Ibig sabihin nito, nagpapasimula pa lang ang Diyos sa atin. Sapagat merong gusto ang Diyos sa bawat nilikha niya. At ito ay yung maging kamukha tayo niya. Baliktad yata sinabi ko. Maging kamukha natin ang Panginoon. The Lord wants us to conform according to His image and His likeness. Ito ang nais ng Panginoon. Pakinggan natin sinasabi ng salita. I know that I still have a long way to go. Mahaba pa itong aking paglalakbay. Mahaba pa itong lalakarin ko. Ibig sabihin, bago ka makarating doon sa conformity o yung pagiging kawangis ni Kristo, ay meron ka pang mga lakbayin. Kaya hindi pa tapos si Lord sa atin. Sino rito ang isang taon nang naglilingkod kay Lord? Taas ang kamay. 1 taon, 2 taon, 3, 4, may nagtaas na, 5, o 10. So, meron mga nagtataas. Yung iba, hindi alam. So, dapat po alam natin to. Kaya sabi niya sa Tagalog naman, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap o sakdal na buhay.
Kaya matapos mong tanggapin si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, nagsisimula na po tayong maglakbay. Sabihin natin, maglakbay. Lakas natin, maglakbay. So nagsisimula na tayong maglakbay. Simula sa starting point, patungo sa finish line. Doon sa finish line, naghihintay ang Panginoon at maririnig natin yung sinasabi ni Lord, "Well done, good and faithful servant." Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Yun yung finish line. Tapos na po yun. Kaya yun ang dapat nating maging pinaka-goal. So, hindi pa tapos si Lord sa atin. Pwede bang sabihin natin yon? Hindi pa tapos si Lord sa akin. Tayong lahat, go. Nagsisimula pa lang siya. Yan, salamat po sa nag-participate. So kung hindi pa tapos si Lord sa atin, ibig sabihin nito, lahat tayo ay nasa proseso pa ng paglago. Amen? We are still in the process of growing. Tayo po ay nasa proseso pa. Walang makapagsasabi na after we accepted Jesus as our Lord and Savior, finished na. Nandun na ako sa finish line. Wala pa. Hindi natin pwedeng sabihin tapos na. Kaya, simula po doon sa pagtanggap sa Panginoon, hanggang makaharap natin siya ng mukhaan, marami pang mangyayari sa atin. Ito yung mga sandali na kung saan magaganap ang pagbabago at paghubog ng Diyos sa atin. Narinig po ba natin? So, babaguhin tayo ng Diyos. Halimbawa, parang ang Israel, sabi ng mga Bible theologians, sabi ay mga ilang taon lang daw na paglalakbay. Simula sa Egypt patungo sa Promised Land, ilang mga taon makakarating na ron. Pero ang nangyari ay inabot ng daang taon bago sila nakarating sa Promised Land. Bakit? Ang sabi po ng Bible, kasi sila po ay stubborn. Murmuring ang isa sa kasalanan nila. Wala nang ginawa kundi magreklamo sa Diyos. So, dinurog ng Diyos yung kanilang pagiging stubborn sa wilderness. Kaya nagtatagal yung paghubog ng Diyos. Anyway, matagal man o hindi matagal, ang tatandaan po natin, nasa proseso tayong lahat. Nasa kamay tayo ng Diyos. At ang nais ng Panginoon, tayong lahat ay mahubog at maganap ang pagbabago. Merong mga bagay na nakikita ang Diyos sa atin, ang banal na Espiritu, na kanyang dudurugin, babaguhin upang ang bawat isa atin ay maging kawangis ni Kristo. Amen? Kaya ito po ang trabaho ng Panginoon. Pangalawa, ang tanggapin natin at kilalanin na mahalaga ito na may kulang pa sa atin, hindi pa tayo ganap, hindi ito tanda ng kahinaan. Yung iba, pinagtatakpan yung kanyang mga weaknesses. Ayaw niyang aminin na siya ay mayroong mga kakulangan o pagkukulang. Pagka inamin niya raw ito, ikaw ay mahina, lalambot-lambot ka raw. Kaya para ikaw ay barako, wag mong aminin na ikaw ay may kahinaan, yung mga weaknesses mo. Sa Diyos, hindi po ganon. The more we confess and declare our weaknesses before God, pinapalitan ng Panginoon ang ating mga weaknesses. Di ba naririnig natin yung awit? Ano sabi ng isang awit? And now, let the weak say, I am. And let the poor say, because of what the Lord has done for us. Pwede ba isa pa? And now, let the weak say, and let the poor say, I, because of what the Lord for us, give thanks. See? Dapat ideklara natin palagi sa Lord, sabihin natin, Panginoon, hindi ko kaya ito. I am weak, Lord. Pero gaya na sinabi mo, kayo ang aking kalakasan. Mga kapatid, kapag inaamin natin na tayo ay may pagkukulang o may kakulangan pa sa atin, ipinakikita po nito sa atin yung pagnanais natin sa harapan ng Diyos na hubugin niya tayo. Pero kung hindi po natin ito gagawin because of pride, wala magagawa si Lord. Pero kung gusto natin na tayo hubugin ng Panginoon
magkaroon tayo ng tunay na pagbabago in and out, kinakailangan pong lumapit tayo sa Diyos ng may pagpapakumbaba. I am weak, Lord. Ganito po ako, Panginoon. Inaamin ko po, wala po akong magagawa. Apart from you, Lord, wala akong magagawa. Samahan ninyo ako sa aking kahinaan. Tulungan po ninyo ako, Panginoon, sa mga bagay na ito upang ako ay maging kagamit-gamit sa inyong harapan. Amen? Yun ang nais ng Panginoon. Pangalawa, ang pagpapakumbaba ang susi sa paglago. Sabi natin kanina, level up. Tama ba? O next move. Next step o level up o moving forward. Para maranasan po natin yan, meron tayong gagawin. At ito ay ang pagpapakumbaba. Ito ang susi upang tayo ay lumago. Kapag tayo ay mapagpakumbaba, mas madali tayong tumanggap ng mga turo. Amen ba tayo diyan? Tama ba? Mali? Tama, mali? Sinong mahirap turuan? Sinong mahirap tumanggap ng pagtuturo at pagtutuwid? Yung mga taong puno ng pride. Pero kapag tayo ay natutong maging mapagpakumbaba, madali tayong tumanggap ng mga turo at madali tayong magpatuwid at kalaunan tayo ay aani ng pagtataas ng Diyos. Bakit? Kasi po, kung sino ang nagmamataas ibinababa. Pero siya na nagpapakababa o nagpapakumbaba ay itinataas ng Diyos. Nasa Bible po yun. Ano sabi sa Lucas 14:11? Sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. See? So kung nais natin na tayo ay makarating sa next level, kung nais natin na tayo ay i-promote ng Panginoon, nais natin na tayo mag-matured sa pananampalataya, ang sikreto ay pagpapakumbaba. Sabay-sabay sabi natin, pagpapakumbaba. So yan ang sikreto. Pangatlo, mga kapatid, nung ikaw at ako ay tawagin ng Diyos, ang nakikita ng Diyos sa iyo ay isang project. Okay? Nais ng Panginoon na ikaw ay maging isang obra maestra, masterpiece. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging katangi-tangi. So para tayong raw materials, parang halimbawa ay isang mamahaling bato o hiyas na kinakailangan pang kinisin, tapyasan, hanggang sa ito ay maging isang diamanteng mamahalin. Ganun po ang katulad natin. So ang ibig sabihin nito, hindi ito inaapura. Sapagkat kailangan ang kasanayan ng naghuhugis dito sa mga miniminang bato o ng mga metal kagaya ng ginto. Hindi po ito basta na lamang ginagawa. Sapagkat meron pong magandang resulta na ninanais makita ang mga gumagawa po nitong mga binanggit ko sa inyong mga minimina. Ganon din ang ating Diyos. Hindi po siya apurado. Alam ba ninyo? Hindi nagmamadali ang Diyos. Nang ikaw at ako ay tawagin ng Panginoon, hindi siya nagmamadali o hindi siya nag-aapura na tapusin agad ang bagay na sinimulan niya sa iyo at sa akin. Unti-unti, merong ginagawa ang Panginoon. Hindi ka bibiglen. Isipin ninyo, sino rito ang nakaranas na maging alipin ng bisyo? Taas ang kamay. Bisyo ng paninagarilyo, bisyo ng sugal, at iba-iba pang mga bisyo na parang pag hindi mo sinunod o hindi mo ginawa, mahihirapan kang matulog, mahihirapan kang kumilo sapagkat alipin ka ng bisyo. Sino nakaranas ng bisyong ito? Taas ang kamay. Dumaan sa bisyo. Okay. Tingnan ninyo. Ang Diyos, nung tayo ay tanggapin, meron tayong bisyo. Nung ang Panginoon tayo ay tanggapin, maaring ang ugali natin at ang mga dating nating pamumuhay ay nandoon pa rin. Hindi sinabi ng Panginoon sa iyo at sa akin, ay teka. Bago kita tanggapin at gawin kitang aking anak, baguhin mo muna buhay mo. Hindi ganoon ang sinabi ng Panginoon. Minsan, may kasalanan ang ibang mga mananampalataya o born again sapagkat judgmental. Yung dealing ni Lord, nakikinig po kayo? Yung dealing ni Lord sa atin ay iba-iba. Depende ito sa pagtugon natin. Merong talagang buong puso na sila'y napasasakop at napailalim at nagpapakumbaba sa Diyos. Ang kanilang proseso ng pagbabago ay napakabilis. Pero yung mga stubborn,
Yung mga paulit-ulit, nadapa at titindig ni Lord, madadapa na naman, ititindig ni Lord. Huwag kang mag-alala, hindi ka susukuan ng Panginoon. Sabi nga, nung isang namatay ng taga GMA 7, hindi kita tatantanan. Naniniwala ba kayo hindi rin tayo tatantanan ni Lord? Yes, hindi rin tayo titigilan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga po, hindi apurado ang Diyos na matapos agad yung sinimulan niya sa atin. Minsan naiisip natin, dahil ang Diyos ay hindi apurado, yung pagbabago natin, proseso, unti-unti, minsan naiisip natin, tinanggap ko na si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ngayon ay naghahari na siya sa aking buhay. Lumalago kaya ako? Nagiging tanong po ba yon sa atin? Lumalago ba ako? May pagbabago ba nangyayari sa akin? Parang hindi yata ako nagpa-progress. Parang wala yata ang pagbabago. Alam nyo, hindi natin malalaman yan kung hindi pagdating ng ilang panahon, let's say 5 years o 10 years, saka mo makita, hindi na pala ako naninigarilyo. Hindi na pala ako palamura. Hindi na pala ako kung kani-kanino, kung saan-saan dyan nagpupuntang hindi nakalulugod sa Diyos. Unti-unti pala, binabago na ako ng Panginoon. Yun po ang proseso na sinasabi natin. At sino ang gumagawa noon? Ang Diyos sa magitan ng Banal na Espiritu, sa magitan ng Kanyang mga salta, at sa magitan ng mga kapatid na umaalalay sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganyan ang proseso na ginagawa ng Diyos sa atin. Tandaan natin to mga kapatid. Huwag tayong apurado kasi hindi apurado si Lord. Amen? Kaya kung sinasabi natin na tagal-tagal mo ng born again, hanggang ngayon ganyan ka pa rin. Lagi niyong tatandaan, si Lord hindi apurado. Kapag ikaw ay nagsuko ng buhay mo sa Panginoon, isinuko mo pati ang lahat ng mga bagay na hindi maganda sa iyo at parang hindi mo nakikita ang resulta, huwag kang susuko. Amen? Huwag kang titigil sapagkat ito ang dahilan. Ang timing mo ay hindi timing ni Lord. Ang panahon mo ay hindi panahon ni Lord. May panahon ang Panginoon sa iyo. Isang araw mula ngayon, magugulat ka, binago ka ng lubusan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Amen. Sa Philippians chapter 1 verse 6, ang sabi po, He who began a good work in you will carry it on to completion. Pwede bang sabihin natin sabay-saban? Ito yung Philippians 1:6. Tayo po lahat. He, go. He, ayan. Kaya, ang Panginoon, hindi nagmamadali. Bakit? Meron siyang timetable, may kalendaryo siya para sa iyo. Isang araw mula ngayon, matutupad ang plano ng Diyos sa isa't isa sa atin. Amen? Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa atin. So may ginagawa si Lord. Hindi natin nakikita, hindi natin nahihipo, hindi natin nadadama, pero gumagawa si Lord. Alam ba niyo yung kantang yon? Even though I don't see it, He's working. Even though I don't feel it, He's working. He never stopped. He never stopped. He never stopped working. Amen? Sige nga, kantahin nga natin kung alam niyo. Ano ba ito? Sige nga, ready? Even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stopped. He never stopped working. Ulit. Even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stopped. He never stopped working. Waymaker. Waymaker. Miracle worker. Promise keeper. Light in the darkness. My God, that is who you are. Again. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Again, sa simula. Even when I don't see it, He's working. Even when I don't feel it, He's working. He never stopped. He never stopped working. He never stopped. He never stopped working. Last. He never stopped. He never stopped working. Hallelujah! Ganon ang ginagawa ni Lord. Kaya hindi mo nakikita,
Pero gumagawa si Lord at ang ginagawa niya sa ikabubuti mo. Amen! Obra maestra tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, huwag kang panghinaan ng loob kung pakiramdam mo malayo pa ang iyong lalakbayin. Ang mahalaga, kung ikaw man ay naglalakbay, kung ikaw man ay parang nahihirapan, kasama natin si Lord. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Pangalawa, ito pa, ang isang dapat nating tandaan para tayo po ay next level, mag-level up. Pangalawa, bitawan ang mga bagay na makakahadlang sa paglago. Ibig sabihin, may mga excess baggages tayong daladala dito sa ating pagtakbo o dito sa ating paglakad sa pananampalataya. Tanong, meron ba rito ang mga athletes, mga tumatakbo, 3K, 5K, 10K, meron ba rito? Mga tumatakbo. Meron ba rito? Meron daw isa. Yung 3,000. Iba yung apo ko. Alam niyo, yung apo ko, 11 years old, magto-12. Aba, lahat ng mga takbuhin ay sinasalihan. Sumalin nung nakaraan sa outlet, natapos niya 5K. Sumalin nung nakaraan sa Ayala, 3K, tinakbo niya rin ang 3K. So mahilig siyang tumakbo. Bakit niya nagagawa yon? Kasi bago siya tumakbo, ay meron po muna siyang ginagawang practice. Nagtatatakbo na po yun, wala pa yung kanilang ginagawang pagtakbo. Bukod pa roon, merong mga sinusuot yung aking apo na damit, pati yung kanyang mami, saka yung kanyang tita, yung aking panganay, meron silang sinusuot na mga, ano ba tawag dito, attire sa pagtakbo. Ang suot nila, rubber shoes. At yung rubber shoes, yung bang, pag bumili ka ng rubber shoes, yung pang hinawakan mo ganyan, parang wala kabigat-bigat. Ako, may sapatos akong ganon, at gusto kong sapatos yung ganon. Bakit? Lalo't nagkakaedad na, siyempre gusto mo yung magaan. So magaan ang damit, ang sapatos. Yung damit ay jersey yata yon, jersey ba yon? Na pagka ikaw ay tumatakbo, yung hangin, parang lumulusot sa'yo. Kaya lahat ng iyong suot, simula sa ibaba hanggang pataas, ay magaan. At kahit ka nahihirapan sa pagtakbo, magiging comfortable pa rin. Paano kaya kung ang isang tumatakbo, ang nakita natin, ang suot ay combat shoes. Tapos ang suot, maong. Tapos mayroong backpack. May backpack. Tapos ang suot pa niya ay long sleeve na patig. Tatakbo yan sa marathon. Sa palagay po ba ninyo, hindi kaya pagtawanan yon? O kaya sabihin sira ulo. Bakit? Walang mananakbo na may mga dalang pabigat sa kanyang katawan. Hanggat maaari ang iyong dadalhin sa iyong pagtakbo, puro magagaan. Amen? Ang problema sa mga mananampalataya, parang ganito. Kaya hindi makasulong ng mabilis at maging doon sa timetable ni Lord, dapat ganito ka na, pero hindi nasusunod kasi ang daming niyayakap. Ang daming mga ayaw pakawalan at ayaw bitawan. Ano kaya itong mga ayaw nating pakawalan, kaya hindi tuloy paging mabilis yung ating pagsunod kay Lord? Una, bisyo. Nakakilala kay Kristo, may bisyo ka, okay lang kay Lord yan. Walang pakialam si Lord kahit na ikaw may bisyo pa. Bakit? Kasi babaguhin ka ni Lord. Pero minsan, para tayong si Jacob. Si Jacob din, nung tawagin ng Panginoon, ginagamit na ni Lord, pero ang ugali hindi pa nababago. Pero nung dumating ang tamang panahon, yung kalakasan ni Jacob binali ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, kung gusto natin na tayo'y maging malago, next level na tayo, nagle-level up tayo, ano yung mga bagay na dapat nating bitawan? Ano yung mga bagay na dapat nating dalhin sa altar ng Panginoon? Gaya na sinasabi na salita ng Diyos, I forget what is in the past. Kinalilimutan ko ang mga nasa likuran o sa mga nakaraan. Ang lahat ng ito dapat bitawan sa harapan ng Diyos. Kung tinanggap mo na si Kristo, isinuko mo na ang iyong lumang pagkatao, huwag mo nang balikan pa. Sabihin natin, hindi na dapat balikan. Ilakas natin, hindi na dapat balikan. So huwag nating hayaan yung mga dating umalipin sa atin
ng mga nakaraang panahon ay aalipinin pa rin tayo ngayon na tayo'y sumusunod kay Kristo. Pwede ba tayo mag-amen kung naintindihan po ninyo? So sabi ng Bible, itong mga bagay na kumukontrol sa atin, dapat isinusuko natin sa harapan ng Diyos. Yung ating mga nakaraang pagkakamali, yung ating mga nakaraang kabiguan, baka ang iba sa atin broken-hearted, hanggang ngayon hindi makamove on. At pagkatapos sasabihin natin, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Abay, teka, paano hindi ka nabuhay nang wala siya? Ay samantalang kung ikaw ay 20 years, kailan mo lang siya nakilala? Last month lang, tapos naghiwalay kayo. Oy, nabuhay ka ng 20 years. Isang linggo, 2 buwan mo siyang nakilala. Halimbawa, pagkatapos sasabihin mo, hindi ka mabubuhay nang wala siya. Nabuhay ka nga ng 20 years eh. Hello? Narinig po ba yung sinabi ko? So, wag nating hayaan ang mga bagay nito ang kumontrol sa atin at yung mga bagay na nakaraan sa ating bukas. Ang palaging paglingon o pagbalik sa mga nakaraan ay magiging hadlang sa ating paglago at sa patuloy na ginagawang pagbabago ng ating Panginoon. Isa pa na dapat nating tandaan, yung mga bagay na sinasabi dito sa Isaiah 43:18-19. Huwag na ninyong isipin pa ang mga nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko, sabi ni Isaiah. Ito'y nangyayari at nakikita nyo, gagawa ako ng daan at mga bukal ng disyerto. Ito'y propesiya ni Isaiah sa Israel. Pero yung pinaka-principle nito ay pwede nating i-apply. Gaya ng inawit natin kanina, even when we don't see, we don't feel, God is working. Gumagawa ang Diyos. At itong paggawa ng Diyos, para matupad sa atin, lagi nating sasabihin, kapag tayo'y lalapit sa Diyos, Lord, let your will be done. Pwede ba nating sabihin sabay-sabay? Taas natin ang ating kamay. Lord, let your will be done. Again, for the last time, this time, ang gagawin natin, nakataas sa kamay, pero nakapikit. Para ma-feel natin yung sincerity ng pagsasabi natin dito. Ang Diyos ay tapat. Kapag ikaw ay tapat, gagawin ito ni Lord. Sige, taas natin ating mga kamay. Habang nakapikit, sabihin po natin, Lord, let your will be done. Again, Lord, let your will be done. Thank you, Lord. Sino naniniwalang narinig ni Lord ang prayer natin? Pasalamatan natin ang Panginoon sa isang palakpak. Hallelujah. So ito ang dapat natin gawin, ito ang dapat natin tandaan. Pangatlo, upang tayo mag-next level, mag-move forward, kumilos, humakbang at abutin ang nasa harapan. Ulitin ko, kumilos, humakbang, abutin ang nasa harapan. Bakit ito ang dapat natin gawin? Kasi sabi ng Bible, faith without work is dead. Pananampalataya o pananalig na walang kalakip na aksyon o gawa, patay. Ibig sabihin, useless. Yung pagsasabi mong, love ko naman si Lord eh. Mahal ko naman si Lord eh. Ay, ako naman yung nagsisimba. Pero, hindi ka kumikilos doon sa paraan na nais ng Panginoon at gawin ang plano ng Panginoon, useless ang lahat ng ito. Ano sinasabi ng salita ng Panginoon? Pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. So, ang dapat natin gawin ngayon, kung dapat na sinasabi ni Paul na pinagsisikapan niyang makamtan ang nasa hinaharap, anong dapat natin gawin? Makipag-cooperate sa Holy Spirit. Tayo'y kumilos, tayo'y humakbang, at sikaping abutin yung inilalagay ng Diyos sa harapan ng bawat isa. Sabihin natin, Amen. Ito mga dapat natin gawin para maabot natin ang nasa harapan natin. Una, kailangan ng pagsisikap at ng may malinaw na layunin. Yung layunin dito ay tudlain. Magbigay ako ng halimbawa. Kunwari, meron kang gustong mabili. Okay? Isang bagay na medyo pricey. Itong gusto mong bilhin ito, wala kang budget. So magkakaroon ka ngayon ng tudlain na gusto kong mabili yung bagay niyon. Sabihin natin, ang presyo ay 10,000. Ang kaya mong masave, halimbawa sa loob ng 1 linggo'y 100. So medyo may katagalan, pero okay lang. Bakit? Kung meron kang tudlain, meron kang plano, meron kang goal,
na ilang buwan, pagdating ng panahon yon, meron akong 10,000. Mabibili ko yung nais kong mabili. The same with our faith. Kung tayo po ay merong pagsisikap at pagnanais o malinaw na layunin, gusto kong maging kawangis ni Kristo, o gusto kong makita si Kristo sa aking buhay, o gusto kong ako'y maging kagamit-gamit sa Panginoon, o gusto kong parangalan ng Panginoon, meron tayong mga dapat na gawin. Halimbawa, kung ikaw ay may barkadang sanlibutan at hindi mo maakay sa Panginoon, baka pwedeng lumayo ka muna at bibigyan ka ni Lord ng mga makalangit na kaibigan. Ayan, mga ganong halimbawa. Hindi sa lumalayo tayo sa mundong ito, pero meron tayong dapat na mga tudlain upang tayo ay lumago at mag-matured sa pananampalataya. Ang pag-abot kasi sa hinaharap, hindi po kusang nangyayari yan eh. Hindi yung magic na andyan na kaagad, binago na ako ni Kristo. No, meron po tayong dapat gawin. Kikilos ang Diyos, pero dapat nakiki-cooperate tayo o nakikiisa. Kung naintindihan nyo, magsabi ng amen. So, kailangan ang pagsisikap. In other words, yung salitang angkop dito ay intentional. Amen? Sinasadya, kinukusa. Dapat ganun po ang ating mga ginagawa. Bawat desisyon, bawat kilos natin dapat intentional. Sinasadya natin para makamtan natin yung magandang plano ng ating Panginoon. Pangalawa, kailangan din dito ang disiplina sa sarili at matibay na pananampalataya. Pag sinabing disiplina sa sarili, ang ibig sabihin nito ay alam natin kung paano kontrolin yung ating mga gawi. Yung mga lifestyle natin. Posibleng ang mga gawi natin o lifestyle ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. At dahil ngayon ay nasa Panginoon na tayo, binabago na natin ito. Kung palagi tayong hinihila, pabalik doon sa dati nating mga gawi at hindi kaaya-aya sa Diyos, dapat yung self-discipline ang i-apply natin para hindi magpatuloy na tayo hataking pabalik-balik. O halimbawa naman, sa oras, sinabi halimbawa, dapat 7. Magsisimula tayo. Dapat sa 7, magkikita tayo at ito ang ating gagawin. Pero dumating tayo 7:30 at kada pag-uusap, ganun palagi, nasisira tayo palagi sa oras. Sa makatwid, kailangan natin ang discipline. So itong ilan sa mga practical example na kung saan maipapakita natin ang ating disiplina o pagdidisiplin sa ating sarili. Pangalawa, ang matibay namang pananampalataya. Pag sinabi nating matibay na pananampalataya, ito naman yung nagbibigay sa atin ng lakas, tapang na magpatuloy kahit hindi pa natin nakikita ang buong plano at resulta ng ating pinananampalatayanan. So ang ibig sabihin nito, sa Hebreo 12 verse 1. Kaya nga, dahil napapalibutan tayo ng ganoong karaming mga saksi, iwaksin natin ang bawat bagay na nagpapabigat sa atin at ang kasalanang mahigpit na pumipigil sa atin at takbuhin nating may pagtityaga ang takbuhing inilagay sa ating harapan. Bago mo magawa ang sinasabi ng Hebrews 12:1, ang kailangan dito, number 1, self-discipline. Kung wala kang self-discipline, hindi ka magtatagumpay. At hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos na gagawa sa iyo. Noong ako ay bago pa sa pananampalatayang ito, ako ay maraming bisyo. At ang pinakamahirap na bisyo na aking na kung saan ako'y nakalaya ay ang bisyo ng paninigarilyo. Ay nako, pagkahirap-hirap. Sino rito mga dating naninigarilyo? Taas ang hanggang ngayon. Hindi ba? Dati. Ako po ay hirap na hirap. Siguro iba sa inyo, hindi paninigarilyo, baka alak o ano mga bisyo. Hirap na hirap po ako. Meron po akong brand ng sigarilyo. Hindi ko na babanggitin yung brand na yon. Yun lang ang gusto kong hitin palagi. Ako po'y chain smoker. Yung isang kaha sa maghapon, ubos. Pag ikaw ay may bisyo, hindi mo iniisip ang magtipid. Kasi pag hinihila ka ng bisyo, wala kang gagawin kundi sumunod. Naintindihan po ba natin? So, ang kailangan natin ngayon nakakilala kay Kristo ay self-discipline. Ang hirap makalaya sa bisyong ito. Bukod pa rito, meron pa ako ibang mga bisyo. Pero dahil meron po akong determination, meron po akong tudlain, meron akong goal na maranasan ang sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na ang sino mang na kay Kristo, bago nang nilalang, ang mga dating bagay ay lumipas na. So ito ang aking goal. Ito ang aking tudlain.
Kaya pagka makikita, pagkatapos kong kumain, ibig ko sabihin ay yung kakain, at pagkatapos kumain, pag ikaw ay may sigarilyo o pag ikaw ay naninigarilyo, gusto mo manigarilyo. So hirap na hirap po ako dito, pero dahil ako may goal, meron akong tudlain, sabi ko, hindi na ako maninigarilyo, titigil ako nito, sapagkat ang sino mang na kay Kristo bago nang nilalang. Lagi kong kinukonfess ito at sasabihin ko sa inyo, hindi ganun kadali. Pero salamat sa Diyos, dahil sa disiplina, sa lakas na binigay ng Panginoon, hindi sa aking sariling lakas, nakita ng Diyos ang aking determination, nakita ng Panginoon yung pagnanais ko na ako'y lubusang mabago sa aking bisyo, makalaya sa aking bisyo, pinalaya ako ng Panginoon. Hallelujah! Hindi ko kayang gawin ito sa aking sarili. At gusto kong ipaliwanag, gusto kong magbigay ng maikling patutuok na talagang gusto kong makalaya. Ang una kong ginawa, dahil ayoko ng mga bisyong ito, nanligaw ako ng isang dalaga na walang hilig sa mga bisyo. Ayaw niya ng naninigarilyo, ayaw niya ng na nagsusugal, ayaw niya ng umiinom o naglalasing. So ito niligawan ko. Ano? Ang problema, pagkakaharap ko siya, hindi ako naninigarilyo. Pero pagkatalikod ko, naninigarilyo ako. Pagkakaharap ko siya, hindi ako naglalasing. Pero pagkatalikod ko, naglalasing ako. Pagkakaharap ko siya, hindi ako nagsusugal. Pero pagkakatalikod ko, nagsusugal ako. So hindi na bago ng ganitong pamamaraan ang aking buhay. Kaya nung isang araw, nakakilala na ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, I am weak, but you are strong. Tulungan niyo ako sa aking kahinaan. At tinulungan ako ng Panginoon. Ngayon, ako'y pastor na. Purihin ang Panginoon. Okay, so hindi palaging madali, mga kapatid, ang ating landas, yung tinatahak natin pagsunod kay Kristo. Hindi madali, mahirap talaga. Pero sa tulong ng Panginoon at pangunguna ng Banal na Espiritu, magtatagumpay tayo. Kung yung mga nauna sa atin nagtagumpay, dahil sinamahan ng Panginoon, tayo rin magtatagumpay dahil sasamahan din tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Panghuli, magpatuloy sa pagsunod kay Kristo. Ito ang panghuli sa ating pag-aaral ngayon. Bakit magpatuloy sa pagsunod kay Kristo? Alam niyo, hindi ko lang alam sa panahon natin ngayon, pero gusto kong balikan yung panahon namin. Noong unang panahon, pag ikaw ay na-born again, ang tawag sa iyo ay siraulo. Persecuted sa madaling sabi. Kami pinagtatawanan, kami ay hinahamak, at sinasabi sa amin, kami ay mababang uri dahil nasira na ang ulo namin. Ngayon basa kami ng basa ng Biblia. At kung ano-ano pang mga pambubuli ang naranasan namin. Kaya may mga kasabay ako sa pananampalataya, tumigil na ng pagsunod kay Kristo. Bakit? Ayaw nilang sila pagtatawanan. Ayaw nila na sila'y usigin. Yung iba sa mga kasabay ko, napapaaway dahil hindi nila kayang tiisin yung kanilang mga persecution. Pero sabi ko, hindi lang naman tayo nakaranas nito. Sa Bible nga, ang mga sumunod kay Kristo, ay inihandog ang kanilang buhay. Nahirapang sumunod kay Kristo dahil hindi lamang sila pinagtatawanan. Sila'y binabato pa hanggang mamatay. Sina Apostol Pedro, sina Apostol Pablo, at marami pang mga apostol. Ang iba sa kanila ay ipinakong patiwarik. Ang iba sa kanila ay pinakain o pinalapa sa mababangis na hayop. Ang iba sa kanila ay tinulos sa isang pole at siniliban sa gabi. Ang iba sa kanila ay nilagari. They were sown asunder. Baligtad ang si Apostol Peter, siya ay pinakong pabaliktad at pagkatapos ay nilagari simula sa pagitan ng hita pababa. Ito ang mga persecution ng mga tao. At si Pablo mismo ang nagsabi, for me to live is Christ and to die is gain. No retreat, no surrender. Sabay-sabay. No retreat, no surrender. Minsan pa, no retreat, no surrender. Magpapatuloy tayo na sumunod kay Kristo ng matapat, anuman ang mangyari. Pagdating ng araw na yon, ang Diyos na pinaghandogan natin ang ating buhay at pinaglingkuran, ang magsasabi sa atin, welcome, good and faithful servant. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating purihin ang Panginoon. Minsan pa taas ang ating kamay kung tunay na ikaw ay alagad ng Panginoon. Kung tunay nga na ikaw ay nagnanais sumunod sa Panginoon,
sasabihin po natin ito nang gagaling sa ating puso. Hindi ako titigil, magpapatuloy ako. Hindi ako hihinto, susunod ako kay Kristo hanggang maging ganap ang aking pananampalataya doon sa nagpasimula at tatapos ng aking paglilingkod. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Come on! Open our mouth and begin to worship the Lord. Sabihin natin, salamat Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Magtatapat ako sa inyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa inyo, Panginoon. Simula ngayon hanggang sa panahong yon na makita ko kayo ng mukhaan. Hallelujah. Let's worship the Lord. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Oh Lord. Hallelujah. Moving in the midst. I worship you. Worship. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hallelujah. Mga kapatid, You are malinaw sa ating paksa ngayong araw nito mula sa salita o sulat ni Apostol Pablo na ang ating goal ay maging katulad ni Kristo sa ating karakter, sa ating pananampalataya at sa ating pagmamahal, na maging kawangis tayo ni Kristo. Hindi ito simpleng pagbabago lang ng panlabas o outward change. Ito ay pagbabagong nagsisimula sa loob. Ito ay patungkol sa tunay na paghubog ng ating pagkatao upang maging kapareho o kawangis tayo ng Panginoong Hesukristo. At ang ating gantimpala sa ating ginagawa ay ang buhay na walang hanggan. Eternal reward. Isang gantimpala na hindi nawawala at handang ibigay ng Diyos sa atin pagdating ng araw na yon na tayong lahat ay makarating sa finish line. Amen? Eternal reward. Ito ang bunga o resulta ng ating mga pagtitiis, ng ating pananampalataya, paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Gaya ng sinasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 4, 7 and 8. Nakipaglaban ako ng mabuti. Natapos ko na ang aking takbuhin. Nananatili ako sa pananampalataya. Ngayon ay nakalaan na sa akin ang koronang inilaan sa mga matuwid, na sa araw na yon ay igagawad sa akin ng Panginoon ang makatarungang hukom. Ngunit ito'y hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang muling pagdating. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Hindi man madali ang pagsunod kay Kristo, dahil ito'y nangangailangan ng disiplina, ng pagtitiyaga, pananampalataya na nakapokus sa Kanya. Habang tayo'y sumusunod sa Panginoon, gagawin lahat ng kaaway ng ating pananampalataya na tayo'y tumigil o kaya'y manghina o kaya'y lubusang bumalikwas. Ngunit tatandaan natin, si Jesus, sasamahan niya tayo, siya na nagpasimula ang magtatapos ng ating pananampalataya. Taas ninyo ang inyong mga kamay at nais kong kayo ay aking ipanalangin ngayon sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. O makapangyarihang Diyos na tumawag sa amin, kayo ang nagpapasakdal, nagpapatatag ng aming pananampalataya. Lord, dinadalangin po namin na ibigay niyo sa amin ang katiyagaan, sapagkat kung kami, O Diyos, ay patuloy niyong bibiyayaan ng katiyagaan, gaano man katagal o kahirap ang aming lakbayin at pagsunod sa inyo, matatapos namin ang lakbaying ito. Hallelujah! Inaanyayahan din namin ngayon ang banal na Espiritu
na palaging pumuspos sa inyong mga anak. Pagtibayin ang aming pananampalataya at ang aming paglilingkod. Salamat po, Diyos, wag po ninyo kaming bibitawan. Wag po ninyo kaming pababayaan, O Diyos, na lumaglakad ng mag-isa, kundi lakaran namin ang inilagay niyong lakbayin. Kasama namin kayo sa pangunguna at patnubay ng banal na Espiritu. Ngayong oras na ito, kung sino man po, Panginoon, na nakakaranas ng parang nadi-discourage, nagdadalawang isip sa paglilingkod o hindi maglingkod, Lord, ipadama niyo sa Kanya ang inyong presensya. At alam ko, O Diyos, ngayong oras na ito, meron kayong kinakausap sa bawat isang narito at nakikinig ng inyong mensahe, na kami ay hindi titigil, na hindi kami magsusuko, magpapatuloy kami. No retreat, no surrender. Kung ano ang sinimulan ni Kristo, tatapusin niya. At dito kami naniniwala, tatapusin at gagawin ng Panginoon na sakdal ang aming paglilingkod. Salamat po, Panginoon. Pagpalain ang aming ministry sa lugar nito ng Nasi, simula po sa aming mga kapatid na tagapanguna, sa mga katulong at kasamang manggagawa, at sa lahat ng mga kapatid na kasama naming naglilingkod sa lugar nito. Patatagin ninyo ang kanilang pananampalataya. Aliwin sila sa panahon ng kabagabagan at kabalisahan. At tagpuin sa lahat ng kanilang pangangailangan, simula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Kayo ang aming great provider. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga panalangin. Diyos, sa tamang panahon, ipagkakaloob ninyo ang mga panalangin ito. Itinataas ko rin, O Diyos, ang mga may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Abutin niyo sila, tabihan niyo sila ngayong oras na ito. Sa lahat ng mga nakikinig ng panalangin ito, in the name of Jesus, I pray and I declare healing in the mighty name of Jesus. Father, touch their whole body. Hipuin niyo po ito, Panginoon. At sa inyong mga sugat, sa inyong mga latay, inaangkin namin ang kapangyarihan. Dadaloy simula sa aming ulo hanggang sa aming talampakan sa pangalan ni Jesus. You are our great physician. You are our healer. And now, Lord, those who are sick and those who have diseases and infirmities, Father, we declare complete healing. Complete healing in the name of Jesus. Salamat sa inyo, O Diyos. Binabalik namin sa inyo ng sama-samang papuri, kaluwalhatian at karangalan kay Kristo na nagpasimula at tatapos magpapasakdal ng aming pananampalataya. Ang lahat ng mga anak ng Diyos at kinausap ng Panginoon ngayon sa magitan ng mga mensaheng ito ay sumigaw ng malakas na Amen! Praise the Lord! Amen. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Binabalik ko na po sa ating tagapanguna ang bahaging ito. Purihin ang Diyos.